ang duplicate o yung mga magkakamukha daw na proyekto sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways abay sinita ni Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy umanong lumulobo ito bawat taon. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Sinita ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang umunay duplicate na proyekto sa 2025 national budget ng Department of Public Works and Highways, partikular sa ilalim ng Convergence and Special Support Program na patuloy umunong lumulobo bawat taon. Sa interpellation sa Department of Public Works and Highways budget para sa 2026, iginit ni Lacson na dapat suriin ang mga proyekto dahil posibleng may double appropriations sa ilalim ng magkaiwalay na programa ang Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG at Basic Infrastructure Programs o BIP. Ilan sa mga natukoy na may magkaparehong proyekto, ngunit may magkaibang halaga ay ang konstruksyon ng Barangay San Jose, Barangay Bandi Road, Donsol, Sorsogon na may halagang 39.433 million pesos sa ilalim ng SIPAG at 150 million pesos sa ilalim ng BIP. Road Rehabilitation Phases 1 and 2 sa Umingan, Pangasinan na may halagang 125 million pesos at 200 million pesos sa ilalim ng SIPAG at Phase 3 Construction o Rehabilitation na may halagang 17 million pesos sa ilalim ng BIP. Konstruksyon ng daan sa Barangay Gisikan Phase 2 Labo, Camarines Norte na may halagang 30 million pesos sa ilalim ng SIPAG at Phase 1 na may halagang 100 million pesos sa ilalim ng BIP. Rehabilitasyon ng Naspi Abukay Road sa Pilar, Sorsogon Phase 1 na may halagang 100 million pesos sa ilalim ng SIPAG at construction ng Naspi Abukay Road Phase 2 na may halagang 50 million pesos sa ilalim ng BIP. Ayon kay Lacson, dapat agad na ayusin ng Department of Public Works and Highways ang mga magkakaparehong proyekto upang maiwasan ang pagdodoble ng pondo. Ipinaluwanag naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng paglobo ng Convergence and Special Support Program ay mostly congressional at inihayag niyang sisimula ng ahensya ang pagsasanib ng SIPAG at BIP sa 2027 budget upang malinawan ang pagpopondo at implementasyon. Isang 39,433,000 under SIPAG. Tapos may 150 million naman under BIP. Paano in-implement itong may dalawang pondo pero isa yung description ng projects? Actually, Senping, na buksan nga namin yan during the hearing. And I also validated this with COA and some implementing agencies. Pag parehong-pareho yung pondo at parehong-pareho yung title ng project. Magkaiba yung pondo, pareho yung project. Pag pareho yung title ng project, ang nangyayari nagkakaroon ng discretion yung district engineer on how to implement the project. So in other words, lalabas po yung unang pondo, tapos yung pangalawang pondo, pero siya na magdidictate kung saan po i-implement yung project na yon. No. Actually, ang explanation sa akin, in reality, magkaiba itong project dahil magkadugtong. Pero hindi natin pwedeng sabihin dugtong kasi parehong package to eh. Yeah. Samantala, binigyan din ni Lacson ang umunay pang-aabuso sa program appropriations kung saan umabot sa 151.426 billion pesos ang nagastos para sa flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Bukod pa sa mahigit 1 trillion pesos mula sa program funds. Tinukoy din niya ang pag-aaral ng UP National College of Public Administration and Governance na nagsasabing halos 90% ng flood control projects ay may issue mula sa ghost projects hanggang duplicated at fragmented allocations. Yung 2023 to 2025, 1.006 trillion yung sa under the program, program appropriations, yung regular budget. Sun program, merong 151.426 billion. Tama ho, Senator Ping, ganyan rin po yung aming nakikita. Tsaka alam ko rin, nalista natin yung Sun program, di ba? Yes, Nagtanggal na tama po. tayo. Wala pa substandard dito, Mr. President. Ghost pa lang ito. Kaya nga ho, tsaka yung unprogram is really, dito ho natin makikita kung paano po, masasabi ko, paano na-abuse yung unprogram dahil
151 billion in 3 years sa flood control. No? Na wala pong master plan, wala pong wala pang ang plano, Walang tsaka program of work, walang program of work. Sabi nga ni Secretary Vince, ni plano wala ho eh. No? So, and ang program po ay deliberate na linalabas ho yan. Dapat may request. Iniulat naman ni Gatchalian na nagpatupad na ng ilang reforma ang Department of Public Works and Highways, kabilang ang paggamit ng station numbers at detalyadong technical descriptions sa halip na generic na Phase 1 o Phase 2 lamang. Magkakaroon na rin ng building IDs at coordinates para sa building projects. Meron na pong mga station numbers at technical description. So papakita lang ho namin, Carla. So for example, dito po sa sample, yan, ito po, yan. So ito pong nasa kaliwa, ito po yung dating mga titles. Ito pong revised project name, ito po yung mga bagong titles na inilagay ho natin sa Senate Committee report. So these are for roads. Next will be for bridges. Pati bridges ho meron. So wala na pong bridges na Phase 1, Phase 2, Phase 3. Meron nung bridges kasi Phase 1, Phase 2, Phase 3. Hindi ko alam kung Saka paano ginagawa. wala na rin bridges to nowhere. Oho. So meron na pong station number ho siya. And then pati building ho, I have to give credit to DPWH, pati building, meron na pong coordinates or building IDs. Ito po may mga coordinates na. So yung revised project name, ito po yung makikita ho natin sa committee report. So identified na ho yung exact project. Kasi Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.